ikaw ang girlfriend ni Atom. Akala ko yung boss ni Atom. Nakilala niyo na po pala yung boss ni Atom? Ulitin ko, boss ko siya, tauhan niya ako, malaking utang na loob ko sa kanya kaya pinakikisamahan ko siya. Maayos lang talaga yung pakikitungo namin sa isa't isa, ganun lang yun. Mahirap naman talaga yung sitwasyon mo yun. Isipin mo, parehas pa kayo ni Atom na may problema sa pamilya. Alam mo, mas ipit na ipit ako. Laging kailangan kong balansin yung pagmamahal ko kay Atom at pagmamahal ko sa pamilya ko. Huwag na kayo manggulo. Malis na kayo! What the hell is going on here? Who are you, huh? I can have you arrested. Tara bro, bounce na tayo. Out! Sino ba yun? Why did you let him treat you like that? Kuya siya ng girlfriend ko, ma'am. Hindi ba kaya kontrol ng girlfriend mo yung kapatid niya? Sorry pero kung babastos-bastusin ka lang din ng pamilya niya, Atom, it's not worth it. I'm sure hindi ito yung first time na nangyari to. Mainit din talaga yung dugo sa akin ni Rico eh. Then your girlfriend should do something about it. Sorry napaka-insensitive kasi. I mean, Atom, ngayon pa. Ngayon burdened na burdened ka sa kondisyon ng father mo. Kamusta na nga pala siya? Iintindihan kita, Atom. Kaya mo harapin yung father mo. Yan din ako sa mami ko eh. The only difference is, may sakit yung father mo. And you somehow feel responsible for him, right? But you know what? Huwag mo na isipin yun. Let me handle that for you. Ma'am Z, Atom, alam ko na pag-usapan natin na tatawagin mo akong ma'am pag nandito sa restaurant. But seriously, I'm more than just your boss. And I don't just treat you like one of my employees. Kaibigan mo ko. And I want you to know that you can always count on me. kanina ka pa dyan Ay, naku, wala naman kasing agency na magbibigay na halos 1,000,000 para dun sa procedure na gagawin kay tatay. Mahal, kaya nga ako naghahanap ng NGO eh. Marami na makakatulong sa atin, sigurado. Teka, naalala ko lang. Alam mo si Kuya, lumakit isang beses sa isang oncologist. Nag-drive siya dun eh. Baka pwede natin siyang tawagan. Mahal, baka matulungan tayo ng doktor. Huwag ka na humingi ng tulong dyan sa kuya mo, ha? Mabuti na yung ganito tayo, nagkakanya-kanya. Hindi natin sila pakikialaman, basta huwag nila tayong guguluhin. Bakit ba galit na galit ka? May nangyari ba, mahal? Wala. Basta magkasama tayo, yun ang importante sa akin. Mahal, hindi naman tayo pwedeng ganyan lagi mag-isip. Siyempre gusto ko maging okay kami ng pamilya ko. Tayo. Kayo ng tatay mo. Kailangan ka ng tatay mo. Naisip ko nga, mahal, baka pwedeng pagkatapos ng chemo, dito muna siya tumira. Para ma-monitor ko siya, mahal. Sige na, mahal. Ayaw mo ba nun? Dalawa na yung aalagaan ko. O, isang pasyente. Isang gwapong makalat na mahal ko.
May mga kailangan na lang po tayong i-fill out na papeles at prosesong kailangan pagdaanan para makapag-apply tayo for medical assistance. Salamat, Stella. Paano yun mag-a-apply pa? Eh, kailan siya mag-uumpisang mag-chemo kung meron palang mga ganyan pa? Choling, talagang ganun. Hello. Good morning. Good morning po, Doc. Artemio Hernandez, Senior. Ako nga po, Doc. I'm Dr. Miguel Campomanes. Anyway, sir, ma'am, the medical director told me about your situation and your case. So let me be a blessing to all of you. I'll take your case in for free. Salamat, Doc. Good time. Tatanawin namin malaking utang na loob to sa inyo. Don't worry about it, sir. Ngayon po ganito, I want you to rest first while I take a look at your diagnostics and your labs. Okay? Just stay here. Keep comfortable. Okay? Salamat, Doc. Salamat po. Okay. Stella, salamat ha. May kinalaman ka ba dito? Kinausap mo ba yung medical director? Hindi po, sorry po, pero nagulat nga rin po ako eh. Si Ma'am C! Yung boss ni Atom! Di ba sabi niya meron siyang kunik-kunik dito sa ospital ako? Tinutuhanan niya yung sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang. Pero, ayan, tinulungan ka niya. Thank you. Thank you, Ma'am C. Oh, gabing-gabi na nagliligpit ka pa. Hindi mo na kailangan tapusin yan. Parang naman ipakinabang ako. Kaya naman. Para naman may ambag din ako. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo ba alam? Ayos ang problema natin. Yung boss mo, yung nakaayos. Eh, tinawag nga rin ni Tita Choling sa akin yan eh. Ang totoo niyan, hindi ko naman inaasahan na gagawin yun ni Ma'am Z. Concerned nga siya sa'yo eh, no? Pero akong girlfriend mo, wala akong nagawa. Huwag mo naman masyadong dibdibin yan. Yung kasama kita sa tabi ko, napakalaking bagay na nun. Sobrang pinagpapasalamat ko na kasama kita ngayon sa buhay ko. Thank you so much for helping Mr. Menandres. Tito, you're really an angel, you know? Yeah, malakas ka naman sa akin. Pero, bakit mo pala tinulungan yung pasyente? Let's just say na special sa akin yung anak niya. Aba, mukhang you moved on already. Tell me if you do push through with the marriage, I will still be your ninong, right? It's too early to tell, Tito. But believe me when I say that malayo to kay Jerson. Atom is a keeper. Really? Well, I wish you luck. Yan. Ako, kailangan po talaga ng walking exercise para sa recovery niyo, mami. Pero dahan-dahan lang po, baka mabinat. Okay lang po kayo. Tigil muna tayo. Fully recovered na ako by the end of the month. Kaya magbabakasyon muna ako sa US. Hindi naman kita pwedeng isama. Ma'am, okay lang po yun. Isang buwan lang naman talaga yung usapan natin eh. Pero kailangan ko talaga makahanap ng trabaho. Ayoko rin po kasing nagiging pabigat din ako kay Atom eh. If there's anything you need from me, alam mo naman, nandito lang ako. Actually, Tito, remember that case wherein
I-request ko na masuspend yung isang nurse? Yes. Na-discuss na yun sa akin. I have one more favor to ask sana, Tito. I just really want that nurse to have her just desserts. Mahal, Hmm. kinausap ko yung bisor namin. Tinanong ko kung pwede bang makausap ko yung babae na nag-complain tungkol sa akin. Bakit mo ginawa yun? Akala ko ba ayaw mo siya makita? Wala eh. Siyempre, kapit sa patalim na ako, wala na akong choice. Kung gusto niya na paulit-ulit akong humingi ng sorry sa kanya, gagawin ko. Man, kaya naman kitang suportahan eh. Kung gusto mo mag-enroll ka sa isang review center para sa dalawang bagay ka na lang magpo-focus. Pag-aaral sa board exams mo at sa pagiging housewife. Housewife talaga. Housewife ka dyan. Hoy, hindi biro mag-aasawa ha. Si mama nga, madalas sa amin sinasabi nun, lagi sila nag-away ni papa, nag-umpisa sila sa pag-aasawa, no? Pero hindi niya rin naman matiis agad si papa kasi malambing mag-sorry yun. Talaga? Paano? Nag-iiwan siya ng white rose sa kama, tapos ibig sabihin nun, ceasefire na, peace na sila. Kami kaya mahal, no? Kailan kaya kami magsi-ceasefire nila mama tsaka ni Kuya Rico? Kaya gusto ko rin talaga makabalik sa trabaho eh kasi hanggat wala akong trabaho, wala akong mukhang maiaharap sa kanila. Sa susunod na linggo na daw po ang chemo procedure ninyo pero sa ngayon daw po pwede na kayo ma-discharge. Ay, naku, saan kami titira? Eh, ang layo nung inuupahan namin ni Artemio dito sa ospital. Tapos, sino mong babantay sa kanya? Hindi naman ako maalam sa pagiging nurse. Choling, Ha? hindi na problema ni Stella yung mga bagay na yan. Narinig ko yung nangyari. Bumalik yung tatay mo may sakit. Yun na nga ang masaklap, tita eh. E paano mo ba itatabo yung taong mahina na? Kami, ako pa sisihin kapag ka namatay siya eh. Tom, pwede mong talikuran ng kahit sino. Pwera lang ang magulang mo. Kahit galit ka sa tatay mo, ama mo pa rin yun. Pag pinabayaan mo siya, maniwala ka sa akin. Makukonsensya ka hanggang sa huli. Unfair naman yata nun, tita. Ako ba yung makukonsensya? Eh, kung hindi lang dahil kay Stella, hindi ko nang babalikan sa ospital yung si tatay eh. Pero alam ko, hindi magpapapigil si Stella sa pagtulong kay tatay. Kung meron nagawa si Stella na maganda sa tingin ko, yun yung pagsisikap niya na talagang paglapitin kayo mag-ama. Eh, kung humingi kaya ako nung tulong dun sa boss ni Atom, Nandito naman po ako. Nurse din naman po ako. Hindi man po ako makatulong sa mga gastos pero kaya ko naman din pong tumulong sa ibang paraan. Maaasahan niyo rin po ako. Kapag tinanggihan ko naman yung tulong mo, parang pinagkaitan ko rin ng buhay ang tatay. Parang ako rin yung pumatay sa kanya at lalabas ako na naman ng masama. That is why you should just accept my help. Hindi ko nababawiin yon, Atom. Bakit mo ba ginagawa ito? Tinutulungan lang kita i-fulfill ang responsibility mo sa father mo. Pag gumaling na siya, hindi ka na niya kailangan. So wala nang rason para bumalik siya sa life mo. Alam ko naman kasing ayaw mo sa kanya.
Salamat. Naiintindihan mo ako. Hugot ba yan? How about your girlfriend? What's her take on this issue? Stella naman, pilit niya kaming pinagbabati ng tatay ko. Kahit ayoko naman. Dapat respetuhin na lang niya yung desisyon mo. Yung nararamdaman mo. She'll never understand the pain that we're going through dahil wala siya sa posisyon natin. Wala po kayo. Mahal? Mahal. Anak? Bakit mo sila iniuwi dito? Mahal, di ba napag-usapan na natin to? Ikaw lang ang nakaisip na patirahin sila dito. Hindi naman ako pumayag. Mahal naman, ikaw naman. Kung okay lang sa'yo na ginagago ka ng pamilya mo, hindi uubra sa akin yon. Teka, saan ang galing yun? Bakit nasama sa usapan natin yung pamilya ko? Kasi sila naman ang dahilan. Kung bakit pati yung away naming mag-ama pinapakailaman mo. Huwag mong pilitin na magkaayos kami ng tatay ko. Dahil hindi mo maayos-ayos yung sa inyo ng pamilya mo. Atong, hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to dahil sa'yo. Kasi nararamdaman ko yung pagdurusa mo, yung lungkot mo sa puso mo. At kahit na ano gagawin ko para mawala yung galit mo. Kasi gusto ko maging masaya ka. Maging masaya tayo. Ang importante, ikaw at ako. Tayong dalawa. Sapat na yun. Kaya nating mabuhay at maging masaya kahit wala sila. Kaya kung papayag ka lang, Stella, makakasalang kita. Kahit ngayon pa. Kasal? Atong, ano ba sinasabi mo? Kasal? Kasal talaga? Stella, seryoso ako. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling buhay. Malayo sa pakikialam at pakikisali ng mga pamilya natin. Atom, hindi naman solusyon yung pag-aasawa para masolusyon natin lahat ng problema natin. At isa pa, sige, kunyari balang araw, ikasal tayo. Parte pa rin ng plano ko yung pamilya ko. Magka-Canada pa ako. Tutuparin ko pa yan para sa kanila. Ano ka ba? Hindi na magbabago yun. Na-extra kayong unan.
Sige po, samahan ko kayo. Dito po. Thank you. Okay po ba yan? Nagugutom po ba kayo? Gusto niyo initin ko yung sopas? Huwag ka na mag-abala, Stella. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi rin tama na nagkakagulo kayo ni Atom dahil sa akin. Nabigla lang po yun. Sana po bigyan niyo siya ng pagkakataon para magpatawad. Habang hindi pa po nangyayari yon, ako po muna yung bahala sa inyo, ha? Nahiya ako sa Stella eh. Pati ikaw naaabala. Huwag niyo po isipin yon. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi. Masaya ako na inaalagaan kayo. Kasi hindi ko nagawa yan para sa tatay ko nung nagkasakit siya eh. Kaya sana po, hayaan niyo ko na gawin yung mga bagay na hindi ko nagawa sa tatay ko. Gusto kong ilaan ang natitira kong buhay para magpakaama kay Atom. Pero kung hindi niya talaga matatanggap, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nakilala kita, Stella. Sandaling panahon na nagkasama tayo, parang rin ako nagkaanak. May isa lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Huwag mong iiwan si Atom gaya ng ginawa ko. Pangako po. Salamat, Stella. Papasok na ako. Hindi ka man lang ba kakain? Hindi na. Anong oras ka uwi? Mamaya. Late na. Marami pang ayusin sa Thanksgiving dinner ni Ma'am Z. Mahal, alam ko naman importante sa'yo yung trabaho mo. Siyempre, natural lang yun. Pero sana naman, bigyan mo naman din ng importansya yung nangyayari dito sa bahay. Hindi ka naman siguro tinitik advantage ng boss mo, no? Hindi porket meron kang utang loob sa kanya, eh baka mamaya nahawakan ka na niya sa leeg. Kung meron man sa atin na may nakahawak sa leeg, ikaw yun. Hawak ka sa leeg ng pamilya mo. Tumigil ka nga, Artemio! Saan naman tayo pupunta, Aber? Wala rin man lang tayong pambayad sa renta. At saka dapat lang nakarguhin ka ni Atong. Tigilan mo nga yan, Artemio! Ano ka ba? Nakakabigat lang tayo kila Atom at Stella. Ano? Saan tayo pupunta? Wala na tayong pambayad ng renta. Hayaan mong karguhin ka na anak mo! Basta't aalis tayo! Aalis tayo! Ano ba? Hindi talaga kami patatahimikin? Sorry sa malaking abala, anak. Sorry sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sa pag-iwan ko sa'yo. Sa pagpapabaya ko. Patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Mabuti alam ninyo. Okay, naalis kayo. Sige, hindi ko kayo pipigilan. Hindi ko kayo napigilan nun, di ba? Pero lilinawin ko lang, ha? Huwag niyo ako sisisihin pag may nangyari masama sa inyo.
At kung talagang aalis kayo, huwag na kayong babalik. Atom, pwede ba? Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Tatay mo pa rin yan. Oh, yan lagi mo sinasabi, di ba? Irespeto ang pamilya, unahin sila kahit walang kwenta. Ganyan ka sa kapatid, sa nanay mo. Sila lang kinakampihan at iniintindi mo. Kailangan na natin talagang umalis. Aalis na tayo. Huwag mo kaya umalis. Kayo na nagsabi noon, di ba? Iniwan niyo siya. Pangatawanan niyo naman siya ngayon. Patunayan niyo sa kanya na kaya niyong tiisin yung sumbat at galit niya. Dahil mahal niyo siya. Sinugod po si Atom? Pagkatapos na mahiya at nakuha pa niyang saktan si Atom. Ano ba pinakain sa'yo ni Atom at nabagong isip mo? Siguro nga nagbago na ako. Kasi habang binibitawan niyo ako, si Atom lang yung sumasalo sa akin eh. Gusto ko niyang imbitahin sa Thanksgiving dinner niya. Ma'am Zarina, si Stella po, girlfriend ko.